Amen. Yan po, maminamalang nais ng ating mahal na Panginoon. Kung gusto natin, maminamal na wag tayo na makapagbigay ng kapigatian sa Diyos. Sabi, mga minamal, nakikilala ng Panginoon ang sa Kanya. Lumayo sa bawat kalikuan, ang bawat sumasambitla sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Layuan natin ang masamampitan ng kabataan. Sundin natin ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig kasama ng mga nagsistawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamal, bigyan po tayo ng magandang kapalaran. Gusto niya, maminamal, bigyan tayo, ilagay tayo sa mabuting kalagayan. Pero, yung pong paggawa natin ng kasalanan, ang nagiging hadlang kung bakit hindi po tayo nabibigyan ng mahal na Panginoon ng magandang kalagayan katulad dito sa banal na kasulatan ng bansang Israel. Alam nyo, mga minamal, ang bansang Israel, ito po ay talagang napakalapit sa Diyos. Ang puso ng ating malapang napakalapit sa Israel. Sila ay tinawag ng malapang na bayang hiniran. Sabi niya, my chosen people. Tinawag niya, mga minamal, na bansang banal, bansang hinirang ng Diyos. Pero, maminamahal, dahil sa lagi nilang napipigati ang puso ng malapang nun. Imagine, 3 million po ang mananampalataya ng mga Israelita na lumabas doon po, maminamahal, sa Ehipto. At pinangakuan sila ng ating mahal na Panginoon na gagawin silang malaking bansa. At patitirahin sila ng mahal na Panginoon sa lugar, maminamahal, na hindi nila pinaghirapan. Kakain sila ng mga bungang kahoy doon na hindi nila itinanim. Sabi, bibigyan sila ng kasaganaan ng mahal na Panginoon at lahat, mga minamal ng bansa na nakapaligid sa kanila ay lilipulin ng Diyos para sa kanila. Pero ano ang ginawa ng Israel, maminamal? Sabi po rito, nagalit po ang ating mahal na Panginoon sapagkat lagi na lang nilang binibigyan ng kapigatian ang puso ng mahal na Panginoon. Sabi po rito sa Hebrews chapter 3 verse 10 hanggang 15, basahin po natin, maminamahal, 13 hanggang 15. Dito po, ay simulan natin sa 11. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 3, ang Gis muna, Gis hanggang 14, hanggang 15. Dito po sa Hebreo, kabanatang 3, talatang 10 hanggang 13, at talo ng 15. Sabi po dito sa 10, sabi dito, dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Sa 11, ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 12, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Sa 13, ngunit kayo'y mag-aaralan sa isa't isa, araw-araw, sa samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Talo ng 15, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pagmumungkahi. Praise God. Amen. Yan po, maminamahal, huwag natin papagmatigasin ang ating puso gaya ng provocation, ng pamumungkahi, yung inihimok natin ang Diyos na magalit sa atin sa pamagitan po, maminamahal, ng pagsuway. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dahil dito ay nagalit ako sa lahing ito. Yun po yung Israel. Lagi silang nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nakikilala ang aking daan. Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Ang kapahingahan tinutukoy dito yung Kanaan, yung the land of promise, na doon, maminamahal, titira sila doon sa mga tahanan na hindi nila itinayo. Kakain sila ng masaganang bungang kahoy, mga minamahal, pagkain na hindi nila pinaghirapan, hindi nila itinanim. Anong sabi? Malulupig nila lahat ng mga bansa na nakapaligid sa kanila at gagawin silang namalapan ng makapangyarihan. Pero, maminamal, sabi ng Biblia, ngunit, lagi akong ginagalit ng laing ito. At sinabi ko sa aking puso, sabi ng mahal na Panginoon, at
at aking isinumpas sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya nga, mga minamahal, yung 3 million po na naglakbay mula sa Egypto hanggang sa Kanaan, 2 tao lamang po ang nakarating. Ito po si Caleb at si Joshua. At ang nakalulungkot, mga minamahal, yung pong umakay sa kanila, yung pong nagpagal sa kanila para ilabas sila sa tinatawag, mga minamahal, na Egypto. Si Moses, maminamahal, hindi rin nakapasok sapagkat maminamahal, pati si Moses nadamay sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil sa kanilang pagmamatigas ng kanilang mga puso. Kaya nga maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, hindi po nalulugod ang ating mahal na Panginoon na napipigati natin ng Diyos, maminamahal, when we are continuously living in sin. Pag pinagsisiyan na natin ang kasalanan, wag na po natin babalikan. Sapagkat sinabi ng Biblia, maminamahal, ay sabi, ako'y mangangako, sabi, aking sinabi sa aking puso, sinabi ng ating malapang noon, kapag nagpapatuloy ang isang mananampalataya sa kasalanan, sabi ng Banal na Kasulatan na sinabi ko, ay hindi sila makapapasok kailanman sa kapahingahan. Sabi rito, maminamahal, dahil pinagmatigas nila ang kanilang mga puso sa daya ng kasalanan. Yan po ang una, maminamahal. Kaya sabi ng Biblia, it's hard to please God. If you don't know, you break God's heart. Napakahirap, maminamahal, mapaluguran ang Diyos kung, maminamahal, lagi na lamang po nating napipigati ang kanyang kalooban. Gusto ng ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal, tandaan po natin, gusto niyang maging masaya tayo, gusto niya bigyan tayo ng magandang kapalaran. Gusto niya, maminamahal, lahat ng mga nakapagbibigay lugod sa atin, gustong ibigay ng mahal Panginoon, pero sabi, wag natin pipigatiin ang Espiritu ng Diyos. Sabi na nabasa natin kanina sa Efeso 4, talatang 30, huwag niyong pigatiin ang Espiritu ng Diyos na kayo'y tinatakang, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagkatubos. Huwag nating gayahin ang Israel, mga minamahal, na dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sabi rito, napigati nila, mga minamahal, sabi, when we remain stiff-necked and unrepentant, kapag tayo po, mga minamahal, ay nananatiling masuwayin, mga minamahal, sabi, matigas ang ulo. Sabi rito sa Hebrews chapter 4, verse 6, mga minamahal, ay hindi po malulugod ang ating malapang, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang ating dakilang Diyos. Sabi po rito, basahin po natin ang Hebrews chapter 4 verse 6 at mamaya sundan natin maminamalang Exodus 32 verse 9. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 4, talatang 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Dito po sa Exodo, kabanatang 32, ang talatay 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito, at narito, isang bayang may matigas na ulo. Amen. Mga minamahal, imagine, ang bansang Israel, the chosen people of God. Sabi ng Biblia, mga minamahal, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, behold, it is a stiff-necked people. Hanggang ngayon, maminamahal, ang bansang Israel, talaga napakatigas po ng kanilang ulo. Yes. Napakapalad ng bansang Israel, napakaraming bansa. Pero sila po ang pinili ng ating mahal na Panginoon. Sila po, maminamahal, ang tinawag na the chosen people of God. Sa kanila nangyari, maminamahal, ang lahat ng mga napakagagandang mga event patungkol sa ating mahal na Panginoon Kristo. Sa lugar nila, nagkatuwang tao ang ating mahal na Panginoon. Sa lugar nila, maminamal, naganap ang pagtubos ng ating kasalanan. Nandun, maminamal, lahat ng holy place. Nandun, maminamal, yung lugar kung paano ang ating mahal na Panginoon ay isinilang. Nandun ang ating mahal na Panginoon kung paano siya lumakad. Maminamal, naroon lahat ng mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Nasa Israel, maminamal, kung saan doon po, maminamal, nanira ng ating mahal na Panginoon, namuhay hanggang siya'y namatay. Napakapalad ng bansang Israel. Pero sa kabila nito, ang kanilang sukli ay katigasan ng ulo. Kaya nga, maminamahal, sabi, one of the great practice of Christian today, we confess our sin but don't repent. Ang
ang pinaka-gawi ng mga mananampalataya ngayon, maminamal, yung pong ipinapahayag nila yung kanilang kasalanan. Kinukonfess nila, pinagsisisihan nila, pero sabi po ng Banal na Kasulatan, hindi naman nila tinalilikuran. Ang nangyayari tuloy sa mga ibang mananampalataya, repent and repeat. Repent and repeat. Yan po sabi ng Biblia, yan po ang tinutukoy na katigasan ng ulo. Kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito, narito isang bayang may matigas na ulo. Ano ibig sabihin na matigas sa ulo, maminamahal? Pabalik-balik sa kasalanan. Paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Kaya sabi rito sa Proverbs 29 verse 1, ang madalas na masaway at nagpapatigas ng kanyang leeg ay biglang mababali at wala ng kagamutan. Darating ang araw, pag paulit-ulit po na ginagawa natin ng isang bagay, tatawagin ka ng mahalapan na isang matigas ang ulo, at ang sabi, mababali ang iyong leeg at wala ng kagamutan. Ibig sabihin, hindi ka nabibigyan ng tinatawag na second chance ng mahalapan nun dahil sa katigasan ng ulo. Basahin po natin ang Proverbs 29 verse 1. Dito po sa kalat po ng mga kawikaan, kabanatang 29, talatang 1, ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at walang kagamutan. Amen. Darating ang araw, maminamal, may katapusan ang pagpapahinuhod ng Diyos. Sabi, maminamal, ang madalas na sinasaway at nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at walang kagamutan. Ibig sabihin, mga minamal, tutuldukan siya ng Diyos. Darating ang araw, tutuldukan siya ng ating mahal na Panginoon. Maminamal, lagi lang sinasaway, pero pabalik-balik sa kasalanan. Sabi ng Biblia, biglang mababali ang kanyang leeg at wala ng kagamutan. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, maminamal na pagsisisi, sabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad. At ang sabi, at ng liko ang kanyang mga masamang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan na siya at sa aming Diyos sapagat siya'y mapagpatawad ng sagana. Ayaw ng malapang na maminamal yung tinatawag na repent and repeat. Yes. Gusto ng ating malapang na pag pinagsisiyan na po natin, wag na po natin babalikan. Sinabi dito maminamahal sa Lucas 3, talatang 8, binabalaan tayo ng salita ng Diyos. Sabi po rito, maminamal, tayo po ay kinakailangan magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Huwag natin ipagmalaki na tayo'y mga anak ng Diyos, gaya ng ipinagmamalaki ng mga Israelita na sila'y anak ni Abraham, na sila'y mga chosen people of God because of Abraham. Sabi rito, maminamal, basahin po natin Lucas, Kapitulo 3, talatang 8 hanggang 9, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 3, ang talatay 8 hanggang 9, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama, sapagat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. 9. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Amen. Huwag nating ipagmalaki, maminamahal, na tayo po ay mananampalataya na. Huwag natin ipagmalaki, maminamahal, na tayo mga tunay na anak ng Diyos. Gaya ng Israel, maminamahal, na sabi, maminamahal, na sinasabi nila sa kanilang mga sarili na si Abraham ang aming ama. Sapagat sinabi ng Diyos, maminamal, kahit sa batong ito ay kayang magpalabas ang Diyos ng mga anak ni Abraham. At ang sabi po rito, nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya kahit magtago ka, maminamahal, sa harapan ng tao, magtago ka kung kani-kanino, mga minamahal, nakikilala ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi, nakikilala ng mahal na Panginoon ang sa Kanya. Lumayo sa bawat kalikuan ang sumasambitla sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, ang pangalawang dahilan, sabi, when we remain stiff-necked and unrepentant, sabi, napipigati natin, maminamahal, ang puso
ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Isang nakalulungkot para sa mga tunay na anak ng Diyos, yung hindi po natin mapaluguran ng ating mahal na Panginoon. Ikaw na po ang magiging miserable sa lahat ng mga mananampalataya pag hindi mo napalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, when we don't listen and follow God's word, ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos at ayaw mong sundin. Sabi po rito, mga minamahal, na pipigati natin ang damdamin ng ating malapan ng kanyang puso. Sinabi rito, mga minamahal, sa Jeremias, sa 6:19, sabi po rito, mga minamahal, tayo po ay kung hindi po tayo makikinig, hindi natin pakikinggan, magdadala ang Panginoon ng kasamaan sa atin. Basahin po natin, Jeremias 6:19. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 6, talatang 19. Iyong pakinggan, o lupa, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito, na bunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila hindi nangakinig sa aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan, ay kanilang itinakwil. Amen. Tandaan natin, mga minamahal, isa sa mga palatandaan ng mga totoong mga tupa ng Diyos, nakikinig yan ng salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng John chapter 10 verse 27 and 28, maminamal, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y akin nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking mga kamay. Kaya wag natin, maminamal, sabihin na tayo po'y mainit magpuri, na tayo po ay magaling umawit, na tayo po ay ginagamit bilang mga awit, pero pag hindi mo pinakikinggan ng salita ng Diyos, hindi ka tupa ng Diyos. Sabi ng John 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Yes. Sabi ng Jeremias 42, talatang 6, sa mabuti o masama ay susundin namin ang utos ng malapang noon sapagkat ito po ay sa aming ikabubuti. Pag pinakikinggan mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo, ito po'y para sa ating ikabubuti. Hindi tayo, mga minamahal, ilalagay ng Diyos sa masama. Ang layunin, bakit tayo, mga minamahal, pinaintulutan ng Diyos na pakinggan ang kanyang banal na salita para masaway ang ating masasamang gawa, nang sa gayon, mga minamahal, tayo po ay magsisi at makapanumbalik sa mahal na Panginoon para pagilingin ang ating mga karamdaman. Sabi rito, kung diringgin mo ang kanyang tinig ng buong sikap, at gagawin mo ang matuwid sa kanyang mga mata, at diringgin mo ang kanyang mga utos, at gaganapin mo ang lahat ng kanyang mga palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan po, maminamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang mga talata, kindly dito sa Exodus 15, verse 26. Dito po sa aklat po ng Exodo, kabanatang 15, talatang 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Jeremias 42, verse 6. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 42, talatang 6. Sabi po dito, maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsusuguan sa iyo, upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Amen. Maminamahal, ang pagtalima at pakikinig ng salita ng Diyos ay para po ito sa ating ikabubuti. Kaya sabi, maging mabuti o maging masama ay aming tatalimahin ang tinig ng Panginoong Diyos na siya naming pinagsuguan sa inyo upang ikabuti namin pagka aming tinatalima at pinakikinggan namin ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag hindi natin pinakinggan ito, maminamahal, sabi, ang mahal na Panginoon ay magdadala ng kasamaan.
magdadala sa atin ng kasamaan, gaya ng sinabi rito sa Jeremias 6:19, iyong pakinggan o lupa, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kalang pag-iisip, sapagkat sila hindi nakinig ng aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Yan po, mga minamahal. Kaya dito po sa mga huling talata, sabi po ng Biblia, basahin po natin ang huling talata, mga minamahal, Efeso 4:30 hanggang 32. Ito po, mga minamahal, ang makapagbibigay ng higit na kadalamatian sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin huling talata, Efeso 4:30 hanggang 32. Dito po sa aklat ng Efeso, kabanatang 4, talatang 30 hanggang 32. Sa 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y tinatakan hanggang sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa Kanyang kaarawan ng pagtubos. 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. 32, at magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nga, tandaan po natin kung ano po ang nakapagbibigay lugod sa ating pinakamamahal na panusabi, huwag natin pigatiin ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, na tinatakan tayo hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Ang nakapagbibigay na kapigatian sa Kanya, sabi, lahat ng kapaitan, ang kagalitan, ang pagkakaalit, ang kadaldalan, ang panlilibak. Sabi yan po'y mga minamahal na kapagbibigay po, mga minamahal ng kapigatian sa harapan ng Diyos, at ang nakapagbibigay lugod sa ating malapang na sabi, ay magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mahabagin, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad ni Kristo sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan po ang dapat nating gawin para mga minamaligid po tayong pagpalain at makapagbigay lugod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan po natin ang